Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And kumusta naman kayo guys? So hayan, maraming salamat pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook, ayan, message lang kayo. Okay, so pasensya na, medyo dry yung kamay ko. Nagpintura kasi ako ng kwarto. Ayan, nagpaka-construction worker ako, no? Okay, so tignan natin. Tignan natin, kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon? Spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong the sun. Alam nyo guys, ang nakikita ko kasi dito sa the sun na to is new beginning to. Okay, so I think nandun ka sa point na nai-heal na yung inner child mo. And ang magandang nakikita ko rito guys, may future doon sa relationship or sa connection nyo ng person mo. I think hindi ka sobrang nababaliw doon sa person mo. And parang ganun din, no? Ganun din si person. Nakikita ko rito guys, may something na para kayong bulaklak na namumukadkad or may bagong cycle na nangyayari dito sa connection nyo ng person mo, okay? So, titignan natin. Kanina itong love reading spirit guide. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong So, Six of Swords kasi guys is parang pinanindigan ka ng person mo. Like, pinaglaban ka talaga niya. Nandun sa point na parang inayawan ka siguro ng pamilya, ayaw siguro sa ng pamilya, or pwedeng may conflict kasi sa inyo before. So, yung pinapakita sa akin dito guys. So, feeling ko rito guys talagang itong relationship na to, parang pinagsaluhan nyo yung parang hirap. Nagsama kayo dun sa hirap. And parang hindi ka iniwan ng person mo. Hindi mo rin naman siya iniwan. So, nandun sa point na sinuportahan nyo yung isa't isa. And talagang pinanindigan to guys, no? Ngayon nakikita ko guys, parang may new beginning dito. The sun nandiyan. New beginning pagdating dito sa connection na to. So, kung nagkaroon ng mga conflict, nagkaroon ng mga challenge, issue, sa pagsasama nyo before. Eto guys bagong cycle itong pinapakita sa akin. Possible na mangyari siya ngayon or sa kasalukuyan or sa future or in the near future. Etong full spread na ipapakita sa atin. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong Four of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito guys, parang nandun sa point na hindi nyo kayang palayain yung isa't isa. Okay? So, dumarating sa point na nagkakaroon ng ups and down pagdating sa financial. And isa pa guys sa pinapakita sa akin dito, maayos yung source of income. Both side. Okay? Maayos yung financial nyo, maganda yung career nyo, and marunong kayong mag-manage ng pera. Ang problema lang guys, ang dami nyo kino-consider na mga responsibility. Pwedeng kahit hindi nyo guys responsibilidad is parang sinasalo nyo, pinapasan nyo, kasi wala namang ibang gagawa ng responsibilidad. Yung responsibility na yun guys, hindi sa pamilya nyo I think sa ibang tao. Sa pamilya nyo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo. So, siguro kasi kahit papano ikaw pa rin yung breadwinner kahit may kanya-kanyang pamilya na. Nandun pa rin sa point na tumutulong pa rin. Yung pinapakita sa akin dito. Tingnan natin. Meron tayong, oh my God, the Tower. Ending to guys. Siguro naghiwalay na kayo ng person mo before. And nagkaroon to ng second chance.
Okay, naghiwalay na kayo na tong taong to. Ang pinapakita sa akin dito guys, ang daming secret. Ang dami ng tinago, hindi na nagpakatotoo dun sa connection. And isa pa guys, sa pinapakita sa akin dito, itong bagong cycle na paparating sa inyo, the sun, is parang mas nagiging matured kayo parehas doon sa relationship. So guys, parang naging solid itong comeback na to. Kumbaga parang doon kayo mas nag-mature, doon yung mas na-realize na ito pala yung mas importante kaysa sa puro pagmamahalan. Yun yung pinapakita sa akin dyan guys. Okay? Tignan pa natin. So, I think nakafocus kayo ngayon, kayo ng person mo, sa kung ano yung mas mahalaga. And, yes, hindi naman may iwasan pa rin syempre, no? Nandun pa rin syempre yung love. Pero kasi, mas, mas naging practical kayo ng person mo, mas tumibay, mas tumatag. Nandun pa rin yung mga issue, yes, na pag-uusapan pa rin. Pero mas kakaiba kasi ngayon, guys, no? Nakikita ko na parang mas okay, kahit pa paano, mas okay siya ngayon, unlike before na talagang parehas kayo na-stress, parehas kayo na-depress doon sa sitwasyon, sa pamumuhay na meron kayo. Kaya siguro kayo nauwi doon sa hiwalayan. And itong comeback na to guys, kung nagkaroon na ng pagbabalikan, or possible na babalik or bumabalik na. Kasi tower guys ending to nandun sa point na hindi pa rin makamove on yung isa. Like, kahit na nagkaroon na ng hiwalayan dito, yung person mo, nag-hold back pa rin siya. Naiisip niya pa rin yung mga good memories niyo together. And naiisip niya syempre yung pamilya niyo. Naiisip niya na parang kahit papano na hindi ganun kagaan yung pamumuhay. Hindi ganun kaayos yung flow ng pera. Pero hindi nawawalan. Kumbaga nakaka-survive. Kahit papano, maganda maganda yung buhay mo. Hindi ka nade-depress. Hindi siya nade-depress. Hindi kagaya nung parang iniwan ka niya noon or nung naghiwalay kayo noon. Parang lumubog siya. Hindi naging maayos yung pera niya kasi nakahawak sa Pentacles case ending to. So, nakapokus siya sa pera. Kung paano ka tinitignan ng person mo, nakikita niya yung pamumuhay niya. Nakukumpara niya sa pamumuhay niya ngayon. Okay na parang, wait, parang mas naghihirap ako nung naghiwalay kami. But nung okay pa kami, nagkasama kami, parang laging may blessing. Kahit nawawalan siya ng pera, may blessing na dumarating guys. Hindi ganun kabigat nung naghiwalay kayo. So, yun yung isa sa mga bagay na naiisip ng person mo dito sa pinapakita sa akin. Kaya nga siya guys nag-hold back pa rin dyan. Okay, inisip niya kasi yung good memories niyo together. Kahit pa paano, naging masaya talaga siya. Hindi kahit pa paano, naging masaya talaga siya guys. Okay, so yan. Naiisip ka ng person mo, hindi siya maka-get over sa mga nangyari. Parang ngayon niya guys nare-realize lahat ng bagay. Dati kasi parang hindi na Parang nakikita niya wala nang spark, cold na to, hindi na maayos. So, kailangan na lang maghiwalay kasi wala nang patutunguhan. So, ang nakikita ko dyan guys, kung bakit kayo humantong sa ganun, pinagpahinga lang kayo. Okay? So, pinagpahinga lang kayo ng panahon. Pinagpahinga lang kayo ni universe. Parang wait, break muna kayong dalawa para makapagnilay-nilay. I think pinaghiwalay lang kayo para ma-realize nyo kung ano yung halaga ng bawat isa. So, I think hindi lang din yung person mo yung nakaisip nun. Baka ikaw na-realize mo rin na kahit paano may mga maganda rin nagawa si person. And ganun din naman yung person mo. Na-realize niya na may mga maganda ka rin namang nagawa para sa kanya. Okay, so tignan natin. Meron tayong, ayan, 4 of Cups. Regret to guys, no? Yun yung na-feel ng person mo. Regret. Nakikita niya rito kung ano yung mga bagay na parang binitawan niya. Kasi hindi mo may isip na mangyayari na maghihiwalay kayo. Kasi nakita mo na pinaglaban ka ng person mo, mas pinili ka niya, binigyan ka niya ng maayos na buhay, parang ibinigay naman niya lahat sa inyo. And parang nauwi pa rin talaga sa ending, guys. 4 of Cups. Ngayon, nagkakaroon siya ng mga regret. Hindi naman natin, guys, pwedeng isisi lahat sa person mo. Kasi nakikita ko rito, may mga maganda rin siya nagawa dito. And, ayan, may mga realization din siya dito. Sabihin natin, yes, may mga pagkakamali siya at mas malaki yung pagkakamali niya. Pero kaya niya yung nagawa, pinush mo siya, no? Na-push mo siya palayo sa'yo.
So, don't worry kasi nakikita ko rito na nagsisisi tong taong to. Okay? Titignan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. Ay, pasensya na guys sa mga tunog ng sasakyan. Tabing daan kasi kami. Okay, so guys, meron tayong communication. 8 of Wands, travel or communication, reconciliation. So, I think magta-travel yung person mo papunta sa'yo or pwedeng bigla na lang siya magpaparamdam. Okay, hindi mo na in-expect yung pagpaparamdam na itong taong to. Magugulat ka bakit parang bigla na lang siyang lumilitaw ulit sa buhay mo. Or parang kabuti, ganun eh. Okay, so tignan pa natin guys. So ayan na. Guys, meron siyang gustong i-offer sa inyo. King of Cups, yung energy niya. The Hermit. Nakapag-isip-isip tong taong to. I think natagal niyang pinag-isipan to and parang ready na siya ngayon. Handa na siya nakausapin ka, handa na siyang humabol, handa na siyang suyuin ka. Okay, so siguro pwedeng tampuhan na to, pwedeng ilang araw lang kayong hindi nag-usap or pwede sabihin na natin guys ilang buwan. So ngayon siya guys nakapagnilay-nilay, pagod na siyang mag-explore, pwedeng nung naghiwalay kayo, nag-explore talaga siya ng malala and gusto na niyang bumalik ulit sa tahimik. Okay, parang di pala masaya. Ganun talaga yun guys eh, pag gusto mo ng medyo exciting, sa buhay mo, iaalis mo lahat ng distraction, di ba? So, pag nawala na yung mga distraction na yan, like, kung tingin mo distraction sa yung partner mo, iwan mo at pupunta ka dun sa lugar na magpapasaya sa inyo. Once na manawa ka, babalik ka ulit dun sa bagay na totoong katahimikan, hindi pala talaga siya, guys, distraction. Ganun yung energy na nakikita ko sa person mo, no? Napagod na siya mag-explore, and yung totoong distraction pala talaga sa kanya is yung kasiyahan na hinahanap niya na hindi pala guys talaga totoong makapagpapasaya sa kanya. Okay? I think na bored lang talaga siya dun sa relasyon kasi parang parehas kayong workaholic. Parehas kayong matured and na-bored siya kasi parang walang something na nakaka-thrill dito sa relationship na to. Okay? So, tingnan pa natin. Meron tayong 2 of Cups. Partnership. Ayan o. Makikipag-reconcile siya, magpaparamdam siya, kakausapin ka pa rin niya. Or sabihin na natin guys na pwedeng travel din to, no? Alin lang yung sa dalawa, travel or communication, pero may partnership. So, iaabot niya yung cup of love niya sa inyo guys. And parang ganun ka rin. I think magkakaroon ng kapatawaran dito sa connection yung dalawa, no? May magpapatawad dito. Hindi naman siguro ganun kalala yung naging issue nyo, pero may, may magpapatawad. Tignan pa natin. So, nakita naman natin guys yung pagsisisi ng person. Kung sincere naman guys yung paghingi ng tawad, or kung sa tingin mo may kasalanan ka rin naman, why not, diba? So, masyado na tayong matanda para sa pagpapakipot. Yung pagpapakipot para lang yan sa mga teenager. Okay? Pero kung sa tingin nyo guys, malala na yung ginawa sa inyo guys, kailangan mo nang maging matured doon sa connection nyo. So, bakit mo pa uulitin? Parang tinotolerate mo na lang yung person mo doon sa pagkakamali niya. Pero nakikita ko yung pagpapatawad mo dito eh. Parang may pagkakasundo ulit sa pagitan yung dalawa. So, tignan pa natin. Kanina itong love reading spirit guide. Meron tayong, ayan o, kahit nagtatrabaho siya, sobrang busy siya, naiisip ka pa rin na itong taong to. Nakikita ko sa kanya guys na parang di ka maalis sa isip niya ngayon. Parang medyo balisa yung energy. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong 4 of Swords. Okay, and 3 of Swords. Okay. May issue pala ng cheating or may mga pinagdudahan, may pinagselosan. So, yun yung nakikita kong issue rito. Pwede naman guys yung pagsiselos sa trabaho, baka busy siya, no? Pwede rin naman guys na mas magaling pa siya sa barkada niya, mas gusto pa niyang kasama yung barkada niya.
Pwede yun yung mga naging issue niya dyan, guys. Okay? And isa pa rito, pwede rin naman guys, wala talaga siya naging time sa inyo. And nare-realize niya ngayon. Parang gusto kanyang bigyan ng time ngayon. And yun na nga, nakita niya rin guys yung mga pagkukulang niya, no? Ayusin ko lang to. Na-realize niya yung mga pagkukulang niya rito at willing siyang bumawi ngayon. So, kung makita niyan dito yung Three of Swords, nasasaktan ka na eh. Parang paulit-ulit na lang pinapangako, paulit-ulit niya na lang sinasabi. Hindi naman niya tinutupad, no? Three of Swords, pwedeng binabalik niya sa inyo before. Parang ikaw rin naman ganito. Hindi nagpapatalo, pataasan ng pride yung nakikita ko rito. Okay? Hindi nagpapatalo eh. So, titignan pa natin guys ha. Kasi yung malinaw na pinapakita sa akin dito, may mga selos talaga rito. May mga pagkukulang and parang pataasan ng pride, parang pagka kinu-question ng isa. For example, ikaw, kinu-question mo yung person mo. Parang lagi siyang may rebat, no? So, parang hindi siya nakikinig, hindi siya nagpapatalo. So, parang lagi niya sinasabi na parang emperor yung energy. Lagi niyang pinapaliwanag na may point din naman siya. So, I think hindi na talaga nagkakaintindihan. And kagaya nga ng sabi ko kanina, baka inadya na rin talaga ni universe na mangyari na maghiwalay kayo muna para makapag-isip-isip or makapagnilay-nilay na kung parang mag-isip kayo, ikaw at yung person mo, na kung ano yung pagkakamali, ano yung pagkukulang, ano yung dapat gawin para dun sa relasyon. Kasi nakikita ko rito guys, napaka-solid nung comeback na mangyayari dito. As in, ang ganda nung nakikita ko rito. Hindi rin naman guys naging madali yung mga pagsasama nyo kasi kung makikita mo naman nandito yung Six of Swords, talagang from scratch talaga eh. Nagsimula kayo dun sa walang-wala. Hanggang sa parang nare-realize nyo, no? Parang kailangan pala namin yung isa't isa. Yun yung pinapakita sa akin. Kailangan ko pala siya, kailangan niya pala ako. And parang pag nagsama kayo, para kayong puzzle. Mabubuo talaga siya, guys. Okay? So, titingnan natin, guys, ha? Ano pa yung ipapakita dito? Additional message. Malakas ang energy talaga ng mga earth sign dito. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. So, meron tayong sexuality. So, meron ditong temptation talaga. So, I think naramdaman mo, natatempt siya sa iba or pwede yun na naging issue na feel mo, wala kang evidence or kung meron man guys, basta may temptation. Okay, iba naman dito guys, pwedeng yun nga, naiisip nyo or naiisip niya na baka may temptation kasi mas gustong kasama yung mga kaibigan, mas magaling pa yung mga kaibigan niya, parang ganon. So, tignan natin guys, meron tayong the Divine Feminine. Okay, the Divine Feminine. May mga LGBTQ+, pero ano to guys any gender naman to. As long as nakaka-relate ka or nakaka-resonate ka sa reading natin, para sa yung reading, okay? So, Divine Feminine, sexuality, I think parang hindi na kontento. Parang talaga, hindi talaga na kontento kasi isa sa naging issue siguro is yung sex, no? Ayan. Lumalabas kasi dyan. Pwedeng isa yun sa mga naging issue na parang nananawa. Pwedeng naghanap ng mas magaling, mas naghanap ng may ina-arouse talaga sila. Ganun yung na-feel ko dito. And pwede guys na one night stand lang naman yung nangyari. Okay? Na-tempt lang naman ng isang beses. Ano ba? Naghanap ba ng babae? Yung mga walk ba tawag doon? Yung sa mga bar? Pwedeng ganun eh. Na-tempt lang to. Pwedeng influensya ng mga kaibigan. Diba? So, tignan natin additional message. Meron tayong spiritual maturity. Ito kayong dalawa oh. So, guys, may pagpapatawad talaga dito. Ang problema lang guys, sa side mo, kung nagkaroon na ng issue na meron na siyang tinikmang iba, is parang ang hirap na para sa'yo. O pwede rin naman guys na may issue na ganon, nung naghiwalay kayo. Okay? Pwedeng minabalitaan ka, pwedeng sinabi niya sa inyo, nalaman mo, pwedeng ganon, and siguro sinasabi niya rito na kaya kayo naghiwalay kasi may kulang talaga. Or pwedeng wala na kayong time sa ganon. Diba? So, tignan natin. Meron tayong boundaries. Ayan o. Pwede rin naman guys, naghiwalay kayo walang third party. Pwedeng naghanap ng iba after nyo maghiwalay. So, kasi may kulang doon sa relationship. Okay? So, ngayon, nakikita ko parang both naman kayo nagsiset na ng boundaries. And hindi na kayo guys para magpa-apekto pa sa issue ng bawat isa.
And parang ayaw na rin guys marinig yung pangalan niya. Ayaw na marinig sa ibang tao kasi pwede nasasaktan ka, naiiyak ka, ganun. So, titignan natin yung energy ng person mo. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Ito gamitin natin. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Meron tayong, diba? Ayan ramdam niya eh. Ito siya, yung ulap na nag-o-offer ng cup of love. And ikaw, ito yung mga issue mo sa kanya. Okay, so, gusto niya talaga mag-offer. Ang problema lang, nandun ka pa rin sa point na nakikita mo pa rin yung mga issue niya. And, siguro kung makikitaan mo siya na meron siyang mga sacrifice, makikitaan mo siya ng ibibigay niya yung assurance or mag-e-effort, siguro baka paano, makalimutan mo. Kung may mga gagawin siyang sacrifice, feeling ko ganun. And ganun din yung naiisip ng person mo dito. Na parang, siguro kailangan at ganito yung gawin ko para mapatawad niya ako or tanggapin niya ako ulit. Baka ganitong effort. Kasi kung basta-basta lang, parang hirap magpatawad sa side mo ng ganun-ganun lang. Diba? So, I think itong mga issue na to, hindi siya guys ganun masasabing napakatindi, no? Okay? And kaya niyong magpatawad. Pero nasa iyo pa rin yan. Nakikita ko ang taas ng pride mo dito. Tignan natin ano naman yung tingin ng person mo. Pwedeng matagal niya nang ginagawin panunuyo pero hindi mo na pinapatawad, di ba? Ano yung tingin ni person sa'yo? Meron tayong strength. Inner strength, bravery, compassion, and focus. Di ba? So, yung tingin ng person mo, gusto mo pa rin siya, kaya mo pa rin siyang patawarin. And isa pa rito, ramdam niya na kailangan lang, meron lang siyang kailangan gawin. Parang ganon. Ikaw yung tipo ng tao na mabilis magpatawad. Ramdam niya, ito siya, ikaw to, infinity sa heart. Ramdam niya na mabilis ka, alam niya na mabilis ka magpatawad at ramdam niyang mapapatawad mo siya. Kasi to guys, pag sinabi yung strength, ano to parang pag-comeback to parang pag sa relationship, parang magbabalikan to So, yung tingin niya sa inyo guys, parang gusto niyang bumalik at alam niyang makakabalik siya. Parang ganyan. So, energy ng Leo. Tignan natin yung outcome. Plano niya dito sa relationship na to. Ano yung magiging plano niya? Meron tayong practical, business-oriented, grounded. So, Queen of Pentacles and family. Happy family reunion, happy endings. So, yung pinapakita sa akin dito guys, parang nakikita niya yung pagiging practical mo and nakikita niya yung pagiging family-oriented mo and focus ka lang din talaga sa pamilya nyo. Nakikita niya na parang hindi ka cheater and wala kang mga issue. Nagsisisi siya, na parang pag pinakawalan ko to, sayang kasi okay itong taong to. So, ganun yung pinapakita sa akin dyan, guys. And kung makikita nyo, guys, ayan, tingin niya sa'yo is someone na talagang ibibigay mo lahat para sa pamilya. Ayun, family-oriented. Tapos, ito yung mga ini-spoiled mo sa pamilya mo. Pwede mga anak mo to, pwedeng pati siya ini-spoiled mo that time. So, yung plano niya guys ito sa relationship na to, nanghihinayang siya kung paano ka sa relasyon, paano ka mag-manage, and grabe ka mag-spoil ng pamilya. Like, nakakagawa ka ng paraan kung paano mo ibibigay yung pangangailangan ng pamilya mo. Nakakapag-gift ka pa sa kanila. So, alam mo yung sobrang maasikaso, sobrang maalaga. Ganun ka nakikita ng person mo and isa yon sa hinahanap niyang katangian mo na siguro pinanghihinayangan niya after niya mag-explore, di niya nahanap sa mga babaeng nakasalamuhan niya, So, tignan natin. Iba yung diskarte mo kasi dito guys, hindi lang puro ganda, Talagang madiskarte. So, tignan natin yung outcome sa side ni person. Meron tayong, bakit di siya makapag-decide dyan? Medyo stuck. Okay, naka-reverse pala natin itong nakuha. Indecision, overthinking, seeing the truth, inner turmoil. So, di siya makapag-decide. Sinasabi nga nito, nag-overthink daw. And, mas nakikita na niya ngayon yung totoo. Kagaya ng sabi ko kanina, guys, ngayon niya, guys, nare-realize lahat,
And may mga pagsisisi. Tignan natin yung zodiac sign nyo, guys. Okay, tignan natin ko lang yung aking dice. Okay, so meron tayong Scorpio, Cancer, Aquarius, Gemini, Aries, and Virgo energy sa side ni person. Meron tayong Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, and Scorpio, Libra energy sa side ni person. Meron tayo, ayun, Libra pa rin, Sagittarius, Capricorn, and Pisces. Scorpio energy sa side pa rin ni person, guys. So, sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Ayan, binabasa pa rin natin yung feelings mo. Baka hindi mo na alam eh, di ba? Tignan natin, ano nararamdaman mo? Paki-comment nga, guys, pinapanood mo pa ba yung nararamdaman mo dito? Okay, etong, pag nasa, ay may ando na tayo sa reading na tinitignan na natin yung energy mo, is pinapanood mo pa rin ba? Paki-comment nga, guys. Naku-curious lang ako. Okay, so tignan natin nararamdaman mo kay person. Meron tayong, o, diba? Dati ligaw na ligaw sa inyo, habol na habol, parang parang kanta, nasan na ang pangako mo noong sinusuyo ko. Ayan, parang ganon. Parang bumaligtad eh. Dati habol na habol, nanliligaw, lahat ibibigay, langit, lupa, mga star, ganun eh. So, grabe yung effort niya, guys. Since naka-reverse to, parang, oh my God, ang laki nang nagbago, parang hindi na siya yon. So, I think hinahanap mo siya dati. Hinahanap mo yung dating siya. Kasi ang layo niya na ngayon. Okay? So, I think busy talaga yung person mo. Wala talagang nagiging time sa inyo. Tingnan natin, guys, ano naman yung tingin. Ano naman yung tingin ni person sa'yo? Ano naman pala yung tingin mo? Sorry. Tingin mo kay person. Wow, 8 of Cups. Ramdam mo eh. Mahal na mahal ka. Alam mong babalik sa inyo. Ang lakas sa intuition mo, guys. No? You know, new love. Ramdam mo na may someone new na talaga sa buhay niya. Nakikita mo, nararamdaman mo na parang nag-e-enjoy na siya. Gusto niya ng bagong buhay. Nakikita mo na parang medyo nasasakal siya dun sa connection yung dalawa. Pero ramdam mo rin na babalik siya. Ramdam mo din na mahal ka na itong taong to. Na ano lang siya, guys, na overwhelmed. Baka ganun, no? Baka na-overwhelmed lang talaga siya. Kung bakit parang nagmamaktol, parang batang, alam mo yun, inagawan ng candy. Ganun yung nakikita kong energy niya dyan. So, parang hinahayaan mo siya na magkaroon siya ng awakening, hinahayaan mo siya sa pagkakamali niya para mag-mature siya. So, siguro ito yung way mo na makita niya mismo kung ano yung totoo. Okay? Ganito mo siya tinatrato para siya mismo makita niya or matauhan siya, no? Para, diba, sabi nga nila, guys, matututo lang ang isang tao sa experience. So, diba, hayaan mo siyang sa experience niya, guys. Tignan natin, ano naman yung plano mo. Plano mo sa connection yung dalawa. Death. End of cycle. Beginning, change, letting go. So, nandun ka na sa point na nile-let go mo na siya. And, hindi mo pa rin naman sinasarado yung pinto mo sa kanya. Kasi, I think mag-asawa talaga kayo. Baka nagkatampuhan lang. Parang kahit sobrang hirap na niyang intindihan, guys, inuunawa mo talaga tong person mo, guys. Feeling ko kasi ikaw lang ang nag-treat sa kanya ng ganito. Ayan, no? And, parang kailangan mong lumaban para sa mga anak mo. Kung may mga anak kayo. Or pwedeng para sa pamilya mo. Since ikaw yung breadwinner. Ikaw yung nag-aasikaso. Ikaw yung nagsasacrifice ng lahat ng bagay na pwedeng iniwan niya sa inyo. Okay? So, tignan natin outcome para sa'yo. Outcome sa side mo. Meron tayong happy news, crush, spirituality, creativity, hangman. So, hindi ka nagpo-focus sa love ngayon, no? Hindi love yung focus mo. Feeling ko rito ang focus mo talaga is yung self-love. Focus mo is yung i-enhance mo yung sarili mo. Focus mo is para, alam mo yun, mas matured. And nakikita ko, guys, yung pagiging, ano mo dito, guys, goal-oriented mo talaga. As in, marami kang gustong i-release mo na negativity and puro positive lang yung gusto mong papasukin mo na sa buhay mo. So, alam nyo, guys, medyo komplikado talaga yung sitwasyon nyo ngayon and parang nagdidilim talaga yung paningin mo sa person mo. So, hanggat maaari, alam mo yun, ayaw mo na siya makita. Okay? So, yan ang nakikita ko sa'yo. Plano mo talaga hindi ka muna nagpo-focus sa love. Gusto mo na mag-self-love. Okay. Outcome.
conflict. Ayan. Huwag masyadong pahirapan yung sarili mo. Ang nakikita ko dito guys, since goal-oriented ka nga, nagpo-focus ka sa career mo, baka nandun ka sa point na wala ka na nagiging pahinga. Parang baka ma-overfatigue ka naman, no? Grabe yung pagod. Siguro bigyan mo rin ng time yung sarili mo. Sabihin natin hindi ka nagpo-focus sa love, pero bigyan mo rin yung sarili mo na mag-unwind. Uminom ka, di ba? Mag-party ka kasama yung mga friends mo. Huwag mo ipagkait sa sarili mo yan habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, guys, piliin mong mag-enjoy at maging masaya. Life is too short, guys. So, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Leo, Aries, Taurus, Capricorn, and Virgo. Sagittarius, Libra, Aquarius, Scorpio. Cancer, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so pa tayo guys ng tatlong card. Saan napapunta yung connection nyo? Meron tayong, ayan. Diba nasasaktan siya guys, oh. Communication to guys. Babalik siya at magmamakaawa. Parang pilay siya. Ito siya. Yung napipilay-pilay siya dyan. So, ikaw na nakikita mo rito yung mga paghihirap at naging sacrifice mo kasi, oo. Gusto mo munang ipaunawa sa kanya. Parang pagod na ako. Bahala ka na lang. Parang ganon. So, message ni person sa'yo. Meron tayong you light up my world. So, binibigyan mo daw ng liwanag yung madilim niyang mundo. Meron tayong I need some more time before I can come to you. So, yun. Kailangan niya muna talaga ng space. Alam mo, mas malakas ka sa person mo. Yung person mo, hindi talaga siya guys malakas. Hindi talaga. So, kaya nga medyo siya marupok. Feeling ko mas matatag ka sa kanya. So, tignan natin. Meron tayong I need to sort things out first before I can come to you. So, gusto niya muna talagang ayusin yung sarili niya guys. Gusto niya munang ayusin yung sarili niya ngayon bago siya guys mag-go sa'yo. Okay, so yan guys. Ito lang pang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!